Tao tayong lahat. Nagkakamali tayong lahat. May moments tayo ng doubt at insecurity. At okay lang yon. Part yon ng human experience. Pero kailangan nating matutong tratuhin ang sarili natin ng may kindness at understanding, lalo na pag humaharap tayo sa challenges. Kailangan nating patawarin ang sarili natin sa mistakes natin at matuto sa kanila. Ang self-compassion ay hindi tungkol sa pagpapalaya sa sarili natin sa hook. Tungkol ito sa pag-recognize na worthy tayo ng love, acceptance at support kahit nagkukulang tayo. Tungkol ito sa pagtrato sa sarili natin tulad ng pagtrato natin sa dear friend na nahihirapan. Mag-o-offer tayo ng words of encouragement, ipapaalala natin ang strengths nila, mag-o-offer tayo ng shoulder para sandalan nila, at kailangan nating gawin yon sa sarili natin. Crucial aspect ito ng pagbuo ng resilient mindset. Kasi pag mabait tayo sa sarili natin, mas malamang na hindi tayo mag-dwell sa mistakes natin at mas malamang na maka-bounce back tayo ng mas malakas. Kaya, maging practical tayo. Gusto kong maglaan kayo ng ilang sandali at tanungin ang sarili nyo. Ano ang ilang limiting beliefs na pumipigil sa inyo? Ano ang stories na sinasabi nyo sa sarili nyo na nagpipigil sa inyo? Isulat nyo sila. Maging honest kayo sa sarili nyo. Safe space to. Walang ibang makakakita nito. At pagkatapos, sa bawat limiting belief, tanungin ang sarili nyo, paano ko ito i-reframe into a more empowering affirmation? Anong positive statement ang pwede kong ipalit dito? Tandaan, process ito, matagal at mahirap. Pero sa consistent practice, unti-unti nyong matra-transform ang mindset nyo at ma-unlock ang full potential nyo. Magbigay tayo ng ilang examples para ma-illustrate ang process. Sabihin nating may limiting belief kayo na natatakot akong mag-take ng risks. Common ito. Maraming tao ang natatakot sa failure, natatakot lumabas sa comfort zones nila. Pero paano kung i-reframe nyo ang belief na yon bilang willing akong mag-take ng calculated risks para ma-achieve ang goals ko? O, nagle-learn at nag-grow ako sa bawat experience, kahit challenging. O, sabihin nating may limiting belief kayo na hindi ako creative. Pwede niyong i-reframe bilang may unique perspective ako at capable akong mag-express ng sarili ko creatively. O, pwede kong ma-develop ang creativity ko through practice and exploration. Nakikita niyo kung paano gumagana. Tungkol ito sa pag-shift ng perspective niyo, pag-change ng narrative, at pag-create ng mas empowering story. At tandaan, hindi lang to tungkol sa words. Tungkol ito sa feeling sa likod nila. Kailangan niyong maniwala sa sinasabi niyo. Kailangan niyong makakonect sa emotion ng empowerment. Kaya, maglaan kayo ng oras para mag-experiment sa different affirmations. Hanapin niyo ang nagre-resonate sa inyo, ang nagpapa-feel sa inyo na strong, confident, at capable. At pagkatapos, gawin niyong daily practice. Ulitin niyo sila regularly. I-visualize niyo sila sa mind niyo at hayaan silang maging part ng identity niyo. Kasi pag binago niyo ang beliefs niyo, binabago niyo ang reality niyo. Binubuksan niyo ang sarili niyo sa new possibilities, new opportunities, at new levels of success. At yan ang tungkol sa The Future You Formula. Tungkol ito sa pag-empower sa inyo para makreate ang buhay na gusto niyo, para maging best version ng sarili niyo. Tungkol ito sa pag-recognize na may power kayong i-shape ang sarili niyong destiny para maka-break free sa limitations ng past nyo at para makagawa ng future na puno ng purpose, passion at fulfillment. Kaya hinihikayat ko kayong tanggapin ang message na ito sa puso nyo. Magsimula kayong mag-pay attention sa inner dialogue nyo. I-challenge ang limiting beliefs nyo. Mag-cultivate ng self-compassion. At gumawa ng mindset na sumusuporta sa goals at aspirations nyo. Kasi pag binago nyo ang mind nyo, binabago nyo ang buhay nyo. At yan ang power ng mindset. Yan ang power ng The Future You Formula. Sige, move on na tayo sa topic na madalas nating ma-overlook pero critical para sa sustained success at well-being, energy management at productivity. Sa The Future You Formula, in-emphasize ko na ang energy, hindi ang time, ang pinakamahalagang resource natin. Madalas nating sabihan na i-manage ang time natin effectively, pero madalas nating ma-neglect ang energy levels natin at recipe yon para sa burnout at diminished productivity. Isipin nyo,
pwede niyong magkaroon ng lahat ng time sa mundo, pero kung drained, exhausted, or mentally foggy kayo, hindi kayo makaka-perform sa best nyo. Mas magiging less creative, less focused, at less effective kayo. Kaya crucial na maintindihan nyo kung paano nagfa-fluctuate ang energy levels nyo throughout the day at i-structure ang activities nyo accordingly. Lahat tayo ay may natural energy cycles. Ang ilan sa atin ay morning people na mas energetic sa early hours habang ang iba ay night owls na naghihit ng stride nila later in the day. Ang key ay i-identify ang peak energy periods nyo at ischedule ang demanding tasks nyo for those times. I-save ang less demanding tasks for times na mas mababa ang energy nyo. Ang simple adjustment na ito ay pwedeng mag-boost ng productivity nyo at makaprevent sa inyo na madrain sa dulo ng araw. Pag-usapan natin ang ilang practical tools at strategies para i-manage ang energy nyo at i-maximize ang productivity nyo, gaya ng outline sa The Future You Formula. 1. The Eisenhower Matrix, Prioritizing for Impact. Powerful tool ito para i-prioritize ang tasks based sa urgency at importance nila. Simple 2x2 matrix to na tutulong sa inyo i-categorize ang tasks nyo into 4 quadrants. Urgent and important. Tasks ito na kailangan ng immediate attention at nagko-contribute sa long-term goals nyo. Gawin nyo ito first. Important but not urgent. Tasks ito na nagko-contribute sa long-term goals nyo pero hindi kailangan ng immediate attention. I-schedule nyo ito. Urgent but not important. Tasks. Ito na kailangan ng immediate attention pero hindi nagko-contribute sa long-term goals nyo. I-delegate nyo ito kung pwede. Neither urgent nor important. Tasks ito na hindi kailangan ng immediate attention at hindi nagko-contribute sa long-term goals nyo. I-eliminate nyo ito. Sa paggamit ng Eisenhower Matrix, mafo-focus nyo ang energy nyo sa most impactful activities para hindi kayo mabog down sa tasks na urgent pero ultimately unimportant. 2. Theme days. Enhancing focus and reducing context. Switching strategy. Ito kung saan nag-a-assign kayo ng specific types ng tasks sa specific days ng week. Nililimitahan nito ang context switching na malaking energy drain at pinapataas ang focus. Halimbawa, pwede niyong i-designate ang Mondays bilang meeting days, Tuesdays bilang creative work days, Wednesdays bilang administrative tasks days, at iba pa. Sa pag-group ng similar tasks together, mas madaling makapasok sa flow state at maiiwasan ang mental fatigue na galing sa constant switching between different types of activities. 3. The fundamentals, sleep, hydration, and mindful breaks. Cornerstones, ito ng energy management. Hindi kayo makaka-perform sa best nyo kung sleep-deprived, dehydrated, or constant pushing sa sarili nyo without taking breaks. Sleep. Aim for 7 to 9 hours of quality sleep each night. Essential ang sleep para sa physical at mental restoration. Hydration. Uminom ng maraming tubig throughout the day. Ang dehydration ay pwedeng mag-lead sa fatigue, headaches, at decreased cognitive function. Mindful breaks. Mag-take ng regular breaks throughout the day para ma-recharge ang batteries nyo. Lumayo sa work nyo, mag-stretch, mag-meditate, o simpleng mag-relax lang. Ang simpleng practices na ito ay pwedeng magkaroon ng malaking impact sa energy levels nyo at overall productivity. 4. Time blocking. Structuring your day for success. Teknik ito kung saan nagsiset kayo ng specific time blocks para sa different activities throughout the day. Tumutulong ito sa inyo na manatiling focused at ma-maximize ang time nyo. Halimbawa, pwede kayong mag-set ng time block para sa deep work, isa pa para sa emails, at isa pa para sa meetings. Sa pag-assign ng specific time blocks, nag-co-create kayo ng structure at predictability sa araw nyo, na pwedeng mag-reduce ng stress at mag-increase ng productivity. 5. The 2-minute rule, overcoming procrastination. Kung nahihirapan kayong mag-start ng task, subukan nyo ang 2-minute rule. Ang rule na ito ay nagsasabi na kung ang task ay tatagal lang ng less than 2 minutes, gawin nyo agad. Halimbawa, kung kailangan nyong mag-reply sa email, gawin nyo agad. Kung kailangan nyong mag-file ng document, gawin nyo agad.
Ang small actions na ito ay pwedeng mag-prevent sa inyo na mag-procrastinate at tumulong sa inyo na mag-build ng momentum. 6. The power of delegation, freeing up your time and energy. Hindi nyo kailangang gawin ang lahat. Kung pwede kayong mag-delegate ng tasks sa iba, gawin nyo yon. Nagli-liberate to ng time at energy nyo para ma-focus kayo sa mas importanteng activities. Ang delegation ay hindi lang tungkol sa pag-offload ng work. Tungkol din ito sa pag-empower sa iba at pag-develop ng skills nila. 7. The importance of saying no, protecting your time and energy. Matutong tumanggi sa mga requests na hindi aligned sa priorities nyo. Ang pag-say ng yes sa lahat ay pwedeng mag-lead sa burnout at resentment. Ang pag-say ng no ay hindi tungkol sa pagiging selfish. Tungkol ito sa pagprotekta sa time at energy nyo para ma-focus kayo sa mga bagay na pinakamahalaga sa inyo. 8. The power of visualization, fueling your motivation and energy. I-visualize ang sarili nyo na nag-a-achieve ng goals nyo. Ang mental practice na ito ay pwedeng mag-increase ng motivation at energy nyo. Ang visualization ay hindi lang tungkol sa pag-iisip ng positive thoughts. Tungkol ito sa pag-create ng vivid mental images ng success nyo na pwedeng mag-fuel ng drive nyo. Ang energy management at productivity ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mas maraming bagay sa mas kaunting oras. Tungkol ito sa paggawa ng tamang bagay sa tamang oras, sa tamang paraan. Tungkol ito sa pag-align ng actions nyo sa energy levels nyo at pag-maximize ng impact nyo. At yan ang tungkol sa The Future You Formula. Tungkol ito sa pag-empower sa inyo para mag-create ng buhay na hindi lang successful, kundi sustainable at fulfilling. Kaya, hinihikayat ko kayong i-implement ang strategies na ito sa buhay nyo. Mag-experiment kayo, hanapin nyo ang gumagana sa inyo, at i-adjust nyo ang approach nyo as needed. Tandaan, journey ito. Hindi ito tungkol sa perfection. Tungkol ito sa progress. Tungkol ito sa pag-unlock ng full potential nyo at pag-create ng buhay na truly extraordinary. Sige mga forward thinkers, pag-usapan naman natin ang isa pang crucial aspect ng The Future You Formula, ang pagmaster ng oras at resilience. Itong dalawang elements na ito ay magka-intertwined at ang pag-understand kung paano natin sila manavigate ng effective ay napaka-importante para makapag-build ng buhay na may sustained success at fulfillment. Ang oras, gaya ng alam natin, ay finite resource. Yan ang isang bagay na hindi natin maibabalik. Pero hindi lang ito tungkol sa pag-manage ng oras, tungkol ito sa pag-manage ng relationship natin dito. Tungkol ito sa pag-shift ng perspective natin mula sa pagtingin sa oras bilang kaaway, relentless force na palaging umaalis, sa pagtingin dito bilang ally, tool na pwede nating gamitin para makreate ang buhay na gusto natin. Sa The Future You Formula, in-emphasize ko ang importance ng pag-cultivate ng sense ng time mastery. Hindi ito tungkol sa pagiging slave sa schedules or rigidly adhering sa routines. Tungkol ito sa pag-develop ng mindful awareness kung paano natin ginugugol ang oras natin at pag-align ng actions natin sa values at priorities natin. Heto ang ilang key strategies para makultivate ang time mastery. 1. Value-based time allocation. Magsimula sa pag-identify ng core values nyo. Ano ang pinakamahalaga sa inyo sa buhay? Pag malinaw na ang values nyo, i-align ang time allocation nyo accordingly. I-prioritize ang activities na congruent sa values nyo at i-minimize or i-eliminate ang hindi. Hindi ito madali palagi. Kailangan ng honest self-reflection at willingness na gumawa ng mahihirap na choices. Pero pag inalign nyo ang oras nyo sa values nyo, makaka-experience kayo ng mas malaking sense ng purpose at fulfillment. 2. Strategic scheduling. I-plan ang days at weeks nyo strategically. Huwag lang kayong mag-react sa kung ano ang dumating. Proactively, ischedule ang pinakamahalagang tasks at activities nyo. Gumamit ng tools tulad ng calendars, to-do lists, at time-blocking techniques para i-structure ang oras nyo effectively. Pero tandaan na maging flexible. Ang buhay ay unpredictable at minsan kailangan magbago ang plans. 3. Mindful presence. Mag-practice na maging fully present sa moment. Iwasan ang multitasking at distractions. I-focus ang attention nyo sa task at hand.
Ang mindful presence ay hindi lang nag-e-enhance ng productivity nyo, pinapayagan din kayong isavor ang present moment at ma-appreciate ang richness ng buhay. 4. The power of no. Matutong tumanggi sa requests at commitments na hindi aligned sa priorities nyo. Protektahan ang oras at energy nyo. Ang pag-say ng no ay hindi selfish. Necessary act to ng self-care. Pinapayagan kayong mag-focus sa kung ano ang tunay na mahalaga. 5. Reflection and adjustment. Regularly i-reflect kung paano nyo ginugugol ang oras nyo. Ginagamit nyo ba ito ng wisely? May areas ba kung saan pwede kayong mag-improve? Maging willing na i-adjust ang approach nyo as needed. Ongoing process ang time mastery ng learning at refinement. Ngayon, pag-usapan natin ang resilience. Ang buhay ay inherently challenging. Lahat tayo humaharap sa setbacks, obstacles, at unexpected detours. Ang resilience ay ang ability na makabounce back mula sa adversity, matuto sa mistakes natin, at magpatuloy sa pag-move forward. Sa The Future You Formula, in-emphasize ko na ang resilience ay hindi innate trait. Skill ito na pwedeng ma-develop. Heto ang ilang key strategies para mag-build ng resilience. 1. Cultivate a growth mindset. Maniwala na pwede kayong matuto, mag-grow at mag-improve kahit humaharap sa adversity. Tingnan ang challenges bilang opportunities for growth. Ang growth mindset ay nag-e-empower sa inyo na i-embrace ang challenges at mag-persevere sa setbacks. 2. Practice self-compassion. Tratuhin ang sarili nyo ng may kindness at understanding, lalo na pag nahihirapan kayo. Patawarin ang sarili nyo sa mistakes nyo at matuto sa kanila. Ang self-compassion ay nagre-reduce ng stress at nag-e-enhance ng ability nyo na makabounce back mula sa adversity. 3. Build supportive relationships. Palibutan ang sarili nyo ng mga tao na nag-uplift at nagsusupport sa inyo. Ang strong social connections ay nagbibigay ng buffer laban sa stress at adversity. Huwag matakot humingi ng tulong pag kailangan nyo. 4. Develop coping strategies. I-identify ang healthy coping mechanisms para ma-manage ang stress at adversity. Pwedeng kasama dito ang exercise, meditation, journaling o paggugol ng oras sa nature. Hanapin kung ano ang gumagana sa inyo at gawin tong regular practice. 5. Focus on what you can control. Huwag mag-waste ng energy sa mga bagay na hindi nyo control. Mag-focus sa kung ano ang pwede nyong i-influence at gumawa ng action. Nag-e-empower ito sa inyo na mag-feel na mas in control ng buhay nyo kahit challenging ang circumstances. 6. Find meaning and purpose. Makakonect sa values at purpose nyo. Ang pagkakaroon ng strong sense ng meaning at purpose ay nagbibigay ng powerful source ng resilience. Pag alam nyo kung bakit nyo ginagawa ang ginagawa nyo, mas malamang na mag-persevere kayo sa challenges. Ang time mastery at resilience ay essential components ng The Future You Formula. Nag-e-empower sila sa inyo na ma-navigate ang complexities ng buhay ng mas madali at mag-create ng future na aligned sa deepest aspirations nyo. Tandaan, hindi ito tungkol sa perfection. Tungkol ito sa progress. Tungkol ito sa pag-embrace ng journey, pagkatuto sa experiences nyo, at consistently moving forward. Talakayin naman natin ang isa pang mahalagang parte ng The Future You Formula, ang pag-develop ng malakas na self-awareness at pag-cultivate ng growth mindset. These two concepts are fundamental for personal transformation at pag-achieve ng lasting success. Self-awareness, sa madaling salita, ay ang pag-intindi sa sarili mo. Ito ay ang pagkilala sa iyong strengths, weaknesses, values, beliefs, at ang impact ng mga ito sa iyong actions. Hindi lang ito tungkol sa pag-alam kung ano ang gusto mo, kundi kung bakit mo ito gusto. Sa The Future You Formula, in-emphasize ko na ang self-awareness ay hindi isang bagay na makukuha mo overnight. Ito ay isang continuous process ng self-discovery at reflection. Heto ang ilang praktikal na paraan para mapalakas ang iyong self-awareness. 1. Journaling. Isulat ang iyong thoughts at feelings. Ito ay isang powerful tool para ma-process ang iyong experiences at ma-identify ang patterns sa iyong thinking at behavior. Subukan mong mag-journal araw-araw kahit ilang minuto lang. Tanungin ang sarili mo,
Ano ang mga values ko? Ano ang mga beliefs ko? Ano ang mga strengths at weaknesses ko? 2. Mindfulness meditation. Mag-practice ng mindfulness meditation para ma-develop ang iyong ability na mag-observe ng iyong thoughts at feelings nang hindi nagja-judge. Ito ay tutulong sa iyo na maging mas present sa moment at ma-understand ang iyong inner world. Mag-start sa ilang minuto lang ng meditation araw-araw. Focus sa iyong breath at i-observe ang iyong thoughts na dumadaan. 3. Feedback from others. Humingi ng feedback mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ito ay tutulong sa iyo na makita ang iyong sarili mula sa ibang perspective. Maging open sa constructive criticism at gamitin ito para ma-improve ang iyong sarili. 4. Self-assessment tools. Gumamit ng self-assessment tools tulad ng personality tests at values assessments para magkaroon ng mas malalim na pag-intindi sa iyong sarili. Hanapin ang mga tools na reliable at valid. Ngayon, pag-usapan natin ang growth mindset. Ito ay ang paniniwala na ang iyong intelligence at abilities ay pwedeng ma-develop through hard work, dedication, at learning. Ito ay ang opposite ng fixed mindset, na nagpapaniniwala na ang iyong talents ay fixed at hindi nagbabago. Sa The Future You formula, in-emphasize ko na ang growth mindset ay isang crucial ingredient para sa personal growth at success. Heto ang ilang paraan para ma-cultivate ang growth mindset. 1. Embrace challenges. Tingnan ang challenges bilang opportunities para mag-learn at mag-grow. Huwag matakot sa failures. Tingnan ang mga ito bilang learning experiences. Sa halip na sabihin na, hindi ko kaya to, sabihin na, hindi ko pa kaya to. 2. Focus on effort and process. I-appreciate ang effort at process ng pag-learn, hindi lang ang end result. Maging curious at open sa new ideas. Mag-celebrate ng small wins at progress. 3. Learn from feedback. Tingnan ang feedback bilang opportunity para ma-improve. Huwag maging defensive, maging open sa constructive criticism. Tanungin ang sarili mo, ano ang pwede kong ma-learn mula dito? 4. Believe in your potential. Maniwala na kaya mong mag-develop ng iyong abilities. Huwag mong limitahan ang iyong sarili. I-visualize ang iyong success at mag-set ng achievable goals. Ang pag-develop ng malakas na self-awareness at pag-cultivate ng growth mindset ay hindi lang tungkol sa pag-achieve ng external success. Ito ay tungkol sa pagiging mas maligaya, mas fulfilled, at mas aligned sa iyong tunay na sarili. Sa The Future You formula, in-emphasize ko na ang personal growth ay isang lifelong journey. Huwag kang matakot na mag-explore, mag-experiment, at mag-evolve. Tandaan, ikaw ang author ng iyong sariling story. I-embrace ang iyong potential at i-create ang buhay na gusto mo. Pag-usapan natin ang isa pang importanteng topic mula sa The Future You formula. Ang pag-develop ng malakas na sense ng purpose at pag-align ng actions natin sa values natin. Ito ang mga bagay na nagbibigay ng meaning at direksyon sa buhay natin. Ang purpose, sa madaling salita, ay ang bakit sa likod ng ginagawa natin. Ito ang dahilan kung bakit tayo bumabangon sa umaga, ang nagtutulak sa atin na magpatuloy kahit mahirap. Hindi ito palaging isang malaking grand mission. Minsan, ito ay ang simpleng pagtulong sa iba, pagiging creative, o paggawa ng impact sa ating komunidad. Ang values naman ay ang mga bagay na pinakamahalaga sa atin. Ito ang mga guiding principles na nagdidikta sa ating mga choices at actions. Pag-align tayo sa values natin, mas nagiging authentic at fulfilled tayo. Sa The Future You formula, in-emphasize ko na ang paghahanap ng purpose at pag-align sa values natin ay hindi isang one-time na event. Ito ay isang continuous process ng self-discovery at exploration. Heto ang ilang practical tips para matulungan kayong ma-discover ang purpose nyo at i-align ang actions nyo sa values nyo. 1. Reflection and introspection. Maglaan ng oras para mag-reflect sa mga bagay na nagbibigay sa inyo ng joy at fulfillment. Ano ang mga activities na nagpapa-feel sa inyo na alive at energized? Ano ang mga bagay na natural kayong magaling? Tanungin ang sarili nyo. Ano ang gusto kong i-contribute sa mundo? Ano ang gusto kong iwanang legacy? 2.
Explore different interests and passions. Huwag matakot na mag-try ng new things. Mag-explore ng different hobbies, volunteer opportunities, at career paths. Minsan, ang purpose natin ay nakatago sa mga lugar na hindi natin inaasahan. 3. Identify your core values. Ano ang mga bagay na pinakamahalaga sa inyo? Ano ang mga principles na nag-guide sa inyong mga decisions? Pwede kayong gumamit ng values assessment tools para matulungan kayong i-identify ang core values nyo. 4. Align your actions with your values. Siguraduhin na ang inyong mga actions at decisions ay aligned sa inyong values. Kung may conflict, maghanap ng paraan para i-resolve ito. Halimbawa, kung ang values nyo ay honesty at integrity, siguraduhin na ang inyong work at personal relationships ay nagre-reflect nito. 5. Seek meaningful connections. Palibutan ang sarili nyo ng mga tao na nag-i-inspire at nagsusupport sa inyo. Maghanap ng mga komunidad o groups na share ang inyong values at interests. Ang meaningful connections ay nagbibigay ng support at encouragement sa inyong journey. 6. Embrace service and contribution. Maghanap ng paraan para makapag-contribute sa iba. Minsan, ang purpose natin ay nakikita sa pagtulong sa iba. Pwede kayong mag-volunteer, mag-mentor, o gumawa ng small acts of kindness. Ang pag-develop ng malakas na sense ng purpose at pag-align sa values natin ay hindi lang tungkol sa pag-achieve ng external success. Ito ay tungkol sa pagiging mas maligaya, mas fulfilled, at mas connected sa ating tunay na sarili. Sa The Future You Formula, in-emphasize ko na ang purpose at values natin ay pwedeng magbago over time. Huwag kayong matakot na mag-evolve at mag-adjust as needed. Tandaan, ang buhay nyo ay isang journey ng self-discovery. I-embrace ang journey na ito at i-create ang buhay na may meaning at purpose. Pag-usapan natin ang isa pang mahalagang konsepto mula sa The Future You Formula, ang pagbuo ng malakas na resilience at pag-navigate sa mga challenges sa buhay. Ito ang mga bagay na nagpapalakas sa atin para harapin ang uncertainties at mag-bounce back mula sa adversity. Ang resilience, sa madaling salita, ay ang kakayahan nating bumangon mula sa mga setbacks at challenges. Hindi ito tungkol sa pagiging invincible o hindi nakakaranas ng problema. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mental at emotional strength para harapin ang mga pagsubok at magpatuloy. Sa The Future You Formula, in-emphasize ko na ang resilience ay hindi isang innate trait. Ito ay isang skill na pwedeng ma-develop through practice at conscious effort. Heto ang ilang practical strategies para mapalakas ang resilience nyo. 1. Cultivate a growth mindset. Maniwala na ang inyong abilities at intelligence ay pwedeng ma-develop through hard work at dedication. Tingnan ang challenges bilang opportunities for growth. Sa halip na sabihin na, hindi ko kaya ito, sabihin na, ano ang pwede kong ma-learn mula dito? 2. Develop strong support systems. Palibutan ang sarili nyo ng mga tao na nagsusupport at nag-e-encourage sa inyo. Maghanap ng meaningful connections at huwag matakot humingi ng tulong. Ang strong support systems ay nagbibigay ng emotional support at practical assistance sa panahon ng challenges. 3. Practice self-compassion. Tratuhin ang sarili nyo ng may kindness at understanding, lalo na pag nahihirapan kayo. Patawarin ang sarili nyo sa mistakes nyo at matuto sa kanila. Ang self-compassion ay nagre-reduce ng stress at nagpapalakas ng emotional resilience. 4. Develop coping mechanisms. Maghanap ng healthy ways para ma-manage ang stress at adversity. Pwedeng kasama dito ang exercise, meditation, journaling, o spending time in nature. Ang effective coping mechanisms ay tumutulong sa inyo na ma-regulate ang emotions at mag-maintain ng mental clarity.